Isang magandang pagbati muli mga kapatid. Excited na ako magkwento muli sa inyo. I hope matuwa kayo at marami ko matutunan dito sa ating pag-aaralan ngayon. Isang lalaki ang pumunta sa clinic dahil meron siyang aabangan na resulta ng kanyang exam. Pero mahaba ang pila at yung doktor ay maraming inaasikasong pasyente. Siyempre yung doktor, tinitignan yung mga naunang pasyente. Napalingon yung doktor dun sa lalaking nakaupo at naghihintay. Nakita yung nagbalisa. Hindi mapalagay at talagang nag-aalala yung lalaki. So patuloy niyang inaayos yung kanyang mga pasyente. Nung napalingon siya, nagulat siya yung lalaking yon, tumayo at lumapit doon sa katapat niyang lalaki. Biglang sinuntok ito. Aba, nagulat ang lahat, siyempre. Tamang-tama, tapos na siya doon sa pasyente niya. Tinawag ng doktor na ito yung sekretaryo ng doktor na ito yung lalaki. At pumasok yung lalaki. Siyempre, pagkaupo ng lalaki, ang unang tanong ng doktor, sir, teka muna, gusto ko munang malaman. Ano ba nangyari doon? Bakit mo sinuntok yung lalaki? At ito nga ang kwento ng lalaki. Kasi po, Dok, nagpa-exam po ako, nagpa-test ako ng HIV. Gusto ko malaman kung meron akong AIDS. Siyempre, kinakabahan po ako ngayon. Gamunggo na nga yung aking pawis dahil nag-aalala ako, takot na takot ako, baka meron akong AIDS. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Napatingin ako sa lalaki ito, katapat ko. Nakangiti sa akin. Sabihin ba naman sa akin, pare, don't worry. Think positive. Ano? Di sinuntok ko. Minsan tayo po, sa pagiging positive natin, nagiging negative tayo. Tayo mga Kristiyano, minsan hindi tayo sensitive sa nagaganap sa mga taong hindi pa kilala ang Panginoon. Sabi po dun sa Romans 14 verse 16, Huwag nga niyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. Alam niyo, meron akong pinuntahan minsan na lamay. Yung Kristiyano na kilala ko sobrang mainit, sabi niya doon sa namatayan. Magpuri ka, magpasalamat ka, namatay ang iyong mahal sa buhay. Yan ay kalooban ng Diyos. Isipin niyo nagdadalamhati, hindi naman Kristiyano yun. Lalo nasaktan at nainis. Sa kanya itong mga tao ito. Tayo po dapat maging matalino bilang Kristiyano. Sabi nga doon sa Efeso 5:15, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag kayong tumulad sa mga mangmang, kundi sa mga marurunong, sa mga matatalino. Be a wise Christian. Sana po sa ating pong istorya, matauhan ka. Pagpalain kayo ng Panginoon.